member ninyo na SSS, as wala namang hinuhulog. Wala. Kayo ba nag-ooperate ng legal? O? Ang sinasabi po sa amin, IT company daw po. Pero casino po yung sa Pero casino sa loob. So they're operating, ma'am, illegally, for that matter? Yes po, illegal po ang kanilang operation. Para matigil na po yung issue sa loob ng office, mag-resign na lang daw po lahat na hindi na kaya yung pagka-delay ng sahod. So sila po yung mandatory na po na talagang bayaran na, wala nang no ifs, no buts, ibigay kung ano yung nararapat dahil pinagtrabahuan na po nito. Kami po ang mga online casino workers sa Excelsius Data Company. So, sa studio namin, meron kaming 10 tables, iba't ibang games. Mga games naman namin, meron kaming mga baccarat, roulette, Dragon Tiger, and Sikbo. Wala kasi kaming access doon sa website namin. So, hindi namin nalalaman kung ilan ba yung tumataya, kung nananalo ba sila or natatalo. So, wala kaming idea doon. Ang alam lang namin, yung nagbebet sa amin is yung mga sa iba't ibang bansa like Europe, USA, and India. Ako naman po ay 4 years sa company. So, ang na-experience ko naman po na lagi po kasi akong nangungutang sa family ko po. Lagi na po nila akong tinatanong kung bakit pa ako nag-i-stay sa company, kung gano'n naman. Kapag delay, bawal magtanong. Kasi kapag nagtanong kami kung kailan ba ang salary namin or kung magkano bang makukuha namin is pwede daw kaming matanggal. Ano ang dahilan sa dami ninyo yan? Bakit kayo nag-resign? Delayed po yung salary namin din, 13 months. Okay, delayed ang salary Yes. ninyo. Lagi pong delay. Kayo ba'y kinakaltasan ng inyong mga mandatories such as yung PhilHealth, Pag-ibig, wala talaga. Gaano na kayo katagal nagtatrabaho sa lugar? Magkakaiba po. Meron po sa amin 8 years, meron pong 3 years. Ay, 7 years po. 3 years. 4 2 years. years. 2 years, 1 may year. 1 year. Napapansin ko sa inyo, may mga itsura sa inyo. Bakit? Nakikita ba sa camera? Yes. Yes. Nakatapat po kami sa camera. Nakatapat kayo sa camera. Wala ba kayong payslip man lang? Wala po. Wala kayong ID? Patingin nga ako ng ID. Bakit ito? Ganyan lang po yung ID namin. So, okay. So, nagtsatsaga ka kuminsan kahit na 7 years na didelay ang sweldo. Napakahirap niyan. Pag ang isang tao delay ang salary, nilalagay ka sa gipit. Ang tawag doon, financial hardship. Anong klaseng boss ka? Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakasama natin ngayon ng ilan sa kanila. Sila po yung mga nagre-reklamong casino worker online po sila, no? Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga. Alright, kumusta naman kayo? Okay na kayo? Okay lang. Sige. Mula 2 hanggang 7 taon ang tagal nila nagtrabaho bilang casino online dealers, nagtatrabaho sa Excelsius Data Company. Starting salary po nila is 20,000 to 25,000. Umaabot daw ng 45,000 ang sahod nila pag mga tuloy matatagal na. 15th and 30th of the month ang kalang sweldo. Sa casino, cash daw ang ibinibigay sa kanila, walang payslip. Sa loob daw ng gaming studio, meron daw 10 tables. Makikita po natin, Roleta, Baccarat, Dragon Tiger, and the camera nakatutok po sa habang sila'y naka-live stream. Ang kanilang mga kliyente, ibang bansa tulad ng India, Europe, US. Ayon sa mga casino workers, sila raw, wala raw silang access upang malaman kung may naglalaro at nanonood sa kanilang mga live stream. Ayon sa mga empleyado, bawal daw sila magtanong kung kailan sila sasahod. Bawal? Okay. Parang ibig sabihin, binigyan na ka ng trabaho, gusto niyo pa ng sweldo. Okay, teka muna. Salary for 3 months, 13 months pay, at mga hindi hinuhulugan, benepisyo ng kalang hinahabol. Okay, diretso na tayo rito. Tatanungin ko kayo ba yung mga nag-resign na, nagbitiw na? Yes po. Kailan yung huling nakausap yung inyong company? Nung mag-resign kayo, binigyan ba kayo ng clearance? Wala. Wala po. So, paano kayo nag-resign? Tell me about it.
Nagpasa po kami ng resignation letter kasi po nag-briefing po sila noon na kasi may nagreklamo din po sa kanila before Okay. sa ibang tumutulong din po. And then nag-briefing po sila na para matigil na po yung issue sa loob ng office, mag-resign na lang daw po lahat nang hindi na kaya yung pagka-delay ng sahod. Ibibigay daw nila lahat ng sahod tsaka 13 month. So, parang No need sinabi, to render na daw po. no need to render. Yes po. Just quit. Yes po. Abay, teka muna. No need to render. Just quit. Paano naman yung pinagtrabahuan ninyo? Yun po ang sabi nila, ibibigay daw po nila. Aba, teka muna. Tapos ng trabaho ninyo. Gaano ka-delay yung sweldo mo? Ikaw? Lahat po kami nakaranas ng Hindi. almost 3 months po. Ngayon, ilang delay na nila sa inyo? Sa akin po, nag-clearance na po kasi ako nung nakaraang January. Okay. Pero yung 13 month po, hindi nila binigay. So, na-clear ka na? Nabigyan Yes ng po. sweldo Sa mo? kanila po, hindi pa po. 13th month, hindi pa Hindi pa rin. binigay. Ikaw naman? Noong huli, sir, ang delay po nila, bali 3 cut-off po yun, 1 buwan at kalahati. Tapos Okay. pag-abot po nung 3 cut-off, i-release nila yung isa. Para ang utang na lang sa amin, laging 1 buwan. Okay. Kayo naman? So, lahat kayo? Ganun din po. 3 cut-off, which is 3, parang isang buwan kalahati. Okay. Masama ang loob ninyo rito sa tagal ng panahon? Parang, Yes, ano ba sir. to? Parang, Sobrang sama na po ng loob. Nung una po talaga, parang partial po kasi yung release nila. Tapos lagi sila nagsasabi ng date kung kailan nila i-release. Hindi po Okay. nasusunod yung 15:30. alright. Tapos magsasabi sila next week, hanggang next week wala na naman. Another week na naman, papaasahin kami. And yet, wala kayong government mandatories, Pag-ibig, PhilHealth, SS, wala. Wala din po. Taon-taon po nila hiningi yung number. Kasi huhulugan na daw po nila. Pero wala pa rin po talaga. So for the last 3 years or 4 years, iba sa inyo, 1.5 year, hinihingi lang yung number ninyo na SSS. Yes. Tapos wala namang hinuhulog. Wala po. Dito sa Martin to, may illegal na roon eh. Napapansin mo, hindi na tama to. So, ang ngayon, para sa akin, una, kayo ba'y nag-usap ng company? Did you tell them yung concern ninyo, HR or sino man? Sinabi niyo ba? Hanggang ngayon, hindi pa kayo kumusumesweldo, nag-aantay kayo? Pag may nagchat-chat po kasi dun, sir, ang lagi lang sinasabi niya, we will advise you daw po. Pero hindi na ulit sila magchat-chat. Kailangan kukulitin mo pa talaga sila. Yung sweldo, pinagtrabaho niyo na yan. Hindi po pwedeng manikluhod hihingiin niyo. Trinabaho niyo na eh. Hindi ba? Parang nagtrabaho na kayo, pagkatapos hanggang, kunyari, hindi niyo pa nakukuha yung sweldo, parang inutangan na rin kayo eh. Tinula kayo doon para maghirap kayo. Hindi naman siguro tama yun. Ano bang shift ninyo? Umaga, hapon, gabi, o paano ba? Lahat po na dadaanan namin ng shift. May gumagawa po ng schedule, baring wala po kaming karapatan para Pumili. pumili. Kung sino lang, Yes. Okay. Tapos nung huli po, mandatory na rin po yung OT. Tapos ang OT po dun ay 4 hours, 8 hours, gano'n. So, pinag-overtime kayo. Baka maraming naglalaro, kaya... Madami po Wala. umaalis. Madami na pong wala. So, mabilis ang turnover. Mhm. Saan ba manggagaling ang sweldo ninyo? Dito or doon sa may-ari niyan, sa abroad? Or, kasi pag sinasabing Philippine Offshore Gaming Operations, nasa ilalim ng PAGCOR yan eh. Dapat, kayo ba nag-ooperate ng legal or hindi ko maintindihan? Parang, Ang sinasabi po sa amin, IT company daw po kami. IT company kayo. IT. Pero casino po yung sa loob. Pero casino sa loob. Okay, yan. Para Assistant Vice President for Offshore Gaming Licensing Department of PAGCOR, si Jessa Fernandez. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Mr. Bitag. Okay. Ma'am, narinig niyo po yung concern itong mga pobreng mga empleyado na IT company raw sila pero casino ang kanilang ginagampanan. Tinatapon sila sa anumang shift diligence sweldo. And I don't know ma'am, kung ito ba'y trabaho po nila, may license po sa inyo? Are they licensed to operate like Pogo or something like that or online casino? Yes, Mr. Bitag, narinig ko po, nakakangit-ngit nga po lahat po ng mga nirereklamo nila. Kaya lang po, kinakalungkot ko po na ihayag na hindi po rehistrado sa PAGCOR ang Excelsius Data Company. Nako, hindi po sila registered. So they're operating, ma'am, illegally for that matter? Yes po, illegal po ang kanilang operations ng live tables po ng casino. Abay, pag ganun po ma'am, paano natin mapoprotektahan itong mga pobreng nagtrabaho na hindi parang they're being exploited? Alam mo po kami sa ipabitag mo against all forms of abuse, ito'y exploitation and neglect. Dito po sa atin, ano pong magagawa natin para sa kanila? What the first thing that PAGCOR would do? Actually po, Mr. Bitag, isa po sa thrust ng
current administration po natin is patigilin po lahat ng mga illegal gambling or isa-isa na pong tirahin itong mga illegal gambling. So ngayon po, nakikipag-ugnayan po kami sa mga otoridad, yung mga law enforcement agencies natin para ma-address po yung issue na to. At yun nga po sa ating mga complainants ngayon, isa po yung kumpanya nila sa mga illegal companies po na dapat po talagang mapasara natin. Kasi po, unang-una, lumalabag po sila sa karapatang pangtao ng mga empleyado at hindi po sila nagbabayad ng tamang buwis. Okay, ma'am, nasabi niyo na lahat. So, we'll leave it all there. Alam ko naman pa, kayo po government GOCC po kayo. And then sa parting po ito, alam ko na kung anong next na move niyo. Paano naman po itong lumapit po sa 22 po sila ng mga workers po kasi all women staff po sila pa rin na-release ang sweldo nila, ma'am. Pag sinasabi marami daw pera, sa sobrang pera, nahihirapan sila mag-release ng pera daw, ma'am eh. Ma'am, we're willing to help them, ma'am, at the same time para sa evidence na rin. Sila mismo magtatayo bilang witnesses for that matter about the illegal operations po na sinasabi ng establishmento to which, they didn't even get a franchise or license sa inyo, so illegal operations. Ma'am, maraming salamat po, ma'am. Nagbukas po kayo ng isipan ng mga tao na nanonood po sa atin. Thank you, ma'am. Thank you very much po, sir. Alright, so, Engineer, magandang umaga po sa inyo. Ang hirap po siguro ipatawag yung isang kumpanya na illegal na walang prangkisa, walang lisensya, kahit na anong pakikipag-uusap sa kanila, illegal na po sila. Kinakailangan po talaga sila, sumunod na po sila sa batas kasi pag sila pinatawag pa illegal ang kanilang operasyon, may kasalanan na po sila. Kayo po nasa dole to protect them yung kanilang mga mandatories na hindi sinunod at saka yung mga sweldong gusto po nilang makuha, sir. Anong magagawa niyo? Yes, sir, Ben. Actually, meron na kaming previous na po yan. Galing po kay Sir Rapi din. Last November, meron na rin po kaming 40 na pinadala po dito at napabayaran po namin. So, kung may mga complainants po, sir, pwede ba papuntahin sila sa amin dito sa Quezon? Sir, ganito medyo, sinabi po ng PAGCOR, illegal po sila eh. Pag ang isang operasyon na illegal, wala po silang karapatan mag-operate kasi hindi po saklaw ng sinasabing dole dahil yung nagbibigay ng prangkisa ay PAGCOR. So sila po mandatory na po na talagang bayaran na, wala nang no ifs, no buts, ibigay kung ano yung nararapat dahil pinagtrabahuan na po nito. Para sa akin po, karapatan po ng mga manggagawa, kagawaran po kayo ng paggawa. Ang sa akin lang po, wag na po natin pahiritin. Pagbayaran na po siguro natin to. Kawawa naman po. Kung ito po na-report na po sa inyo, ito po lumapit na po sa amin ngayon, naulit-uli, sir, matigas po. Ibig sabihin, may kapit. So, ang isang kumpanya na illegal at nag-ooperate ka, makakapinsala po ito. Sino naman susunod, sir? Baka lumaki po. Magagalit po yung Pangulo po natin ng Pilipinas. May marching order po yung si PBBM, si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga ganitong klaseng gawain, close them down. So, parang sa akin po, sir, sige, dadalhin po namin sa inyo, no questions asked. In-expect po natin mababayaran po ito mga pobreng mga manggagawa po natin, sir. Okay, sir? Sir Ben. Totoo lang, may tumawag sa akin kagabi. May pinakita na letter na babayaran daw po kayo. Kaya lang, malay ko ba kung totoo hindi. Abogado eh. At yung abogado na yung sinabi na ganyan, sir, na babayaran na siguro. Basta kung sino naman tong attorney na to. So, hindi ko nababanggitin ng pangalan. Ito naman, hindi naman nakipag-usap sa akin. Pagkus gumamit pa ng individual na kilala ako, sabi ko, natatandaan ko yan. Pero nangako naman sila. Pero ngayon, medyo uminit ang ulo ko. Illegal pala to eh. Wala palang lisensya sa PAGCOR. Nangangako lang, naulit naman pala. Nauna na to sa RTIA, tapos sa amin. Iba kami. Wala kaming patawad eh. Iba ang bitag eh. Pag sa aming pumasok yan, hindi na namin pauulitin yan. Usap na lang tayo sa baba. Galit ang Philippine Amusement and Gaming Corporation sa mga ganitong klaseng operasyon. Dahil yan, galing sa kanila. Hindi ko naman alam na illegal. All the while, akala ko legal. Ang isang operasyon ng isang casino online, bago mag-operate yung business na yan, kinakailangan doon sa building na yan, hahanapan sila ng business permit. Lalong-lalo na, hindi po pwedeng ginawa IT raw. Anong IT ang pinagsasabi nila? Casino yan eh. Online casino, hindi kayo IT. So, sige, makikipagtulungan kami, tapos pinapupunta ka sa PAGCOR, kailangan kayo makausap kasi gagamitin kayong testigo, pinapupunta kayo doon, mapapatibay yan. Diba? Pinapupunta rin kayo sa DOLE,
O, bilis-bilisan nyo na, ha? Kaya makuha nyo yung pera na yan, okay? Okay, Thank you so aalalay much. sa inyo yung mga staff namin, okay? Sir, thank you, sir. Alam mo naman. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan, tulong serbisyo, may tatak, bitag. Ako po si Ben Bitag. #Ipabitag mo.